Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Numbers chapter 13, verse 27 to 30, and chapter 14, verse 7 to 9. Basahin ko po mga kapatid. And they told him and said, We came into the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great, and moreover we saw the children of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea, and by the coast of Jordan. And Caleb stilled the people before Moses, and said, Let us go up at once, and possess it, for we are able to overcome it. In chapter 14, verse 7 to 9, And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we pass through the search it, is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land, and give it us a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord with us, fear them not. Mga kapatid, makita po natin ang Panginoon po ay nagpadala ng spy para sa lupang pangako ng Panginoon. So, makita po natin, ang nakita ko po dito yung attitude po ni Caleb and Joshua, mga kapatid. So, all of these are challenges. Victory begins the right attitude. Two sets of people in different attitudes. So, ang title po natin, mga kapatid, attitude. So, parang damit lang po, ano? Attitude. So, dito po makita natin sa ating binasa na anong attitude meron si Caleb and Joshua na dapat nating tularan bilang mga mananampalataya at bilang mga lingkod ng Diyos. Una po, in Numbers 13, verse 27 to 28, set your eyes in the blessing, not the hindrances. So, makita po natin mga kapatid, nakita ni Joshua and Caleb yung blessing ng Panginoon. Ang sabi nga dito sa 27, And they told him and said, We came into the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. So, nakita po nila mga kapatid yung blessing. At sa verse 28, makita naman natin dito yung hindrances na nakita ng iba nilang mga kasama. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great, and moreover we saw the children of Anak. So, makita po natin mga kapatid, tayo bilang mananampalataya, ang makita natin yung blessing na nagmumula sa Panginoon. Hindi po yung mga bagay na nagiging hindras para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Minsan, ganun ang ugali natin. Minsan, umulan lang ng konti, traffic ng konti, ayaw na natin mag-church. Bakit? Nakita natin yung hindrance. Hindi natin nakita yung blessing na tatanggapin natin. Yung salita ng Panginoon na tatanggapin natin. So, ang alawa po mga kapatid, in chapter 13, verse 30, basahin po, And the Caleb stilled the people before Moses, and said, Let us go up at once, and possess it, for we are able to overcome it. So, ang tingin ni Caleb is mani yung mga Canaanites, yung mga lalaking tao, yung mga akitin natin sapagkat kaya nating lupigin yung mga kapatid. So, ang ano po dito, set your hand on what God can do. Huwag po tayong magdepende sa lakas natin. Tingnan po natin, magtiwala po tayo sa Panginoon, huwag po sa ating sarili. Kadalasan po kasi, nagtitiwala tayo sa ating kakayanan, sa ating kalakasan, sa ating katalinuhan. Nalilimutan natin yung magagawa ng Panginoon sa buhay natin. So, don't focus what you can do. Focus what God can do. Ang atlo po, set your focus to be decided. So makita natin, decided si Caleb na akyatin ang lupang pangako. So nandun yung niya, gusto niyang akyatin, decided siya mga kapatid. Ganon din po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat decided tayo. Ano mang pagsubok, ano mang kabigatan natin sa ating buhay. Kapag decided tayo maglingkod mga kapatid, wala pong makakapigil sa atin. So, yung pong pang-apat pong puntos mga kapatid, makikita po natin sa chapter 14, verse 8. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us a land which floweth with milk and honey. So,
Ang nakita ko po dito, set your mind on pleasing the Lord, not provoking God. So, dapat ang isip po natin mga kapatid, lagi nating isipin kung paano natin mapiplease ang Panginoon. Hindi po yung kadalasan po kasi, ang nais ng tao ma-please yung sarili niya. Makita siya yung kanyang kagalingan. Makita na siya lang yung magaling. Sana makita natin at mapansin natin na ang kailangan natin mag-glorify yung Panginoon, hindi po yung sarili natin. Kasi kung yung sarili natin, wag po tayong umasa sa pagpapala ng Panginoon, sapagkat wala po sa atin ng Panginoon, sa ganong isip natin. Panglima po mga kapatid, sa Numbers chapter 14 verse 9, only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land. So, ang panglima ko pong nakita, set your soul to be obedient, not obstinate ka, mga kapatid. So, minsan kadalasan, matigas ang ulo natin. Kadalasan, sarili natin yung nasusunod. Dapat bilang mananampalataya, matuto tayong sumunod. Matuto tayong sumunod sa ating pastor. Matuto tayong sumunod sa ating mga leaders. Sumunod tayo sa Panginoon. So, minsan, tayong mananampalataya, matigas talaga ang ulo eh. Hindi na nga tayo sumusunod, nagiging rebelde pa tayo. Hindi na nga nakakatulong, naninira pa tayo. Sana po, maging masunurin po tayo bilang mananampalataya. Obedience is better than sacrifice. So mga kapatid, obey God. In Numbers pa rin, chapter 14, verse 9, nakita ko po, set your heart to be courageous, mga kapatid. Dapat sa gawain ng Panginoon, malakas po ang loob natin. Fearless po tayo, mga kapatid. Ito po dapat ang attitude ng mananampalataya. Kailangan sa gawain ng Panginoon, hindi po tayo mahina ang loob. Konting problema lang, konting pagsubok, pinanghihinaan na tayo ng loob. Dapat po malakas ang loob natin. Bakit po? Yun po yung nakita nila Caleb and Joshua. Sapagkat nasa kanila ang Panginoon. Sabi nga po, doon sa verse 9 sa verse 4, sabi po dito, fear them not. Huwag po tayong matakot sapagkat nasa atin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon sa ating mga ginagawa. Maglingkod lamang po tayo ng kapal. Ang conclusion ko po mga kapatid, a lot of blessing from God. But ang nagiging problema po, nagiging hindrance po ang attitude po natin. So, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, sana baguhin natin yung mga masasamang attitude natin. Itapon na natin yung mga attitude natin nung tayo ay unbeliever pa. I hope this coming 2013, maging tama po ang ating puso, maging tama po ang ating attitude sa paglilingkod sa Panginoon. Thank you po. Salamat, Brother Rodel. Muli ating palakpakan si Brother Jack at Brother Rodel. Second batch of